Good day mga dudes, kamusta? So ayan, may munti tayong project ngayon. Pinapakabitan sa atin ng spandrel yung taas nung wall nila, yung natatakpan ng linso. Pero bago yun, nakita natin na hindi pa tapos plastering, kaya pinaplastering natin ngayon. So ngayon, iikot ko kayo dito sa munting project na gagawin natin. Ayan. Ito, naka-plastering siya dito sa likod, kaya lang hindi siya nakasagad ng plastering. Kaya ayan, may part na nakasiwang. So gusto nung mayari matakpan yon para hindi makapasok yung ibon sa loob ng kanilang bahay at makapamugad. At ito sa gitnang poste dito sa side, kung makikita nyo, may kumpol ng diameron at namumugad yung ibon doon. So ayan, yung may takip na linso, papalitan natin ng spandrel. Pati yung dulo ng poste, i-cover natin ng spandrel kasi hindi siya nakasagad ng palitada. So ayan, tapos na natin ipalitada to at inaantay lang natin yung materials na spandrel para magsimula tayong magkabit ng spandrel. At ito naman yung part dito sa kanan. Ayan, kita nyo may lumipad pang ibon. Dahil ito may siwang talaga tong kabila, hindi siya natakpan. Kaya ayan, kinontak tayo nung may-ari. Then pinapatakpan sa atin yung paikot ng bahay sa ilalim ng kisame para hindi na makapasok yung mga ibon at makapagpugad sa loob. Dito na kami sa left side ng bahay. Ayan, nag-break time muna kami. Tapos ayan, biglang umulan. Maambon na ambon. Pero kahit pa paano makakagawa kami kasi medyo mahaba-haba naman yung bulada niya. So, bali ito na yung nakakabit namin dito sa left side. Kung mapapansin nyo, medyo nakatagilid dahil nakalabas ng konti yung rafter ng bahay, yung angle bar. At sa labas pa nakaharap yung angle bar niya. Magkakaroon ng siwang pa rin pagka itinumbok namin doon sa ilalim ng angle bar. Kaya, ayan, medyo pinatagilid na lang namin at in-inform namin sa may-ari yan. At dito naman sa likurang bahagi ng bahay, nagdagdag uli kami ng palitada bago kami nagpatuloy sa pag-install dahil pag naglagay na kami ng molding, hindi siya papantay, walang kakapitan yung molding, walang mapapaglagyan dahil bitin yung palitada niya. At ito, kung makikita nyo sa photo, saktong-sakto siya dun sa dinagdag naming palitada. At habang medyo pinapatuyo-tuyo pa natin yung palitada dito sa likod, inuna na namin lagyan tong sa kanang bahagi ng bahay. And bago namin tapusin yung likod. At ito, nalagyan na namin hanggang kalahati. Pagka natapos namin to, babalikan namin yung likod. Ayan yung siwang.
So ayan, at tapos na naming kabitan ng spandrel tong likod na bahagi ng bahay. At ilipat na kami dun sa may kanang bahagi sa may gawing harap. So ayan, tapos na kaming mag-install ng spandrel. At ito yung likurang bahagi. At papunta tayo dito sa may kanang bahagi ng bahay. At ayan, kung mapapansin nyo, mas mahaba yung sa poste kasi yan yung sukat nung pinaka mababang hindi naabot ng palitada compare dun sa wall. At dito sa harap ang bahagi naman, ipinantay natin dun sa trusses, sa rafter, no, na angle bar yung pagkaka-install ng spandrel. Kumpara dun sa likod na mas mababa siya dun sa rafter. Dahil mayroon siyang siwang doon, hindi naabot ng palitada.